Good day mga ka-livestock, welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. Kung bago ka pa lang or naligaw ka dito sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel at please don't forget to hit the like button. Mga ka-livestock, pag-usapan natin ngayon kung ano ang chop suey na baboy. Kung ang chop suey na baboy ay mabilis din bang lumaki. Kung nakahanda na kayo mga ka-livestock, please watch the whole video so that magkakaroon din kayo ng idea kung ano ang chop suey na baboy. Ito yung babuyan ko mga ka-livestock, nasa backyard lang natin, kaya backyard lang tayo at kinukumpensate lang natin dito. Bali dalawang kulungan yan na pwedeng maglaman ng tig 15 bawat kulungan, at may inahing baboy din tayo pero kakaunti lang. Ang mga ka-livestock, balik tayo sa topic natin kung ano yung chop suey na baboy. Mga ka-livestock, kung alam ko na may alam kayo kung ano ang iba't ibang lahi ng baboy. May klase-klaseng lahi kasi ang baboy, may mga puti, itim, batik-batik na itim, meron ding kulay brown o kaya ay durox, so parang pula o kaya gold, yun yung tinatawag na durox. Mayroon ding large white tsaka landrace, yun yung mga purong puti na magandang gawing inahing baboy kasi may mga taglay na katangian na tinatawag na good mothering ability, tsaka maraming mga anak, tsaka maraming magpagatas, magandang mag-alaga sa kanilang mga biik. Sa mga itim naman, yung tinatawag na pitrin tsaka durox ay kadalasan ginagawa lang yung tinatawag na terminal bur. Ginagawa lang yung barako pang cross sa mga puti, na ang resulta ay tinatawag na meat type, hindi puro, hindi straight line sila. Balikan natin kung ano yung chop suey. Ang chop suey ay kombinasyon ng iba't ibang klaseng bloodline na yan mga ka-livestock. So limbawa, if one yung inahin nyo, ang tawag dyan, resulta yan sa dalawang lahi. Halimbawa, landrace large white, ang anak niyan tinatawag na ipwan. Ideal pa rin na gagawing inahin. Ganon din sa ibang lahi, pitrin, durok, ipwan pa rin ang labas nun kasi pure line na pitrin, pure line na durok, o kaya pure line na large white, o kaya pure line na landrace. At kung halimbawa yung ipwan natin mga ka-livestock, pasampahan din natin ng ipwan na durok, pitrin, yung ipwan natin na gilt na landrace large white, ang resulta 4 na dugo na yun mga livestock ang labas. Hindi pa rin yun sinasabi natin na chop suey, hindi pa. Goods pa rin yun mga livestock na gagawing patabaing baboy, for meat type. At kung mapapansin natin, iba't ibang hugis na ng katawan nila yung lalabas. Hindi na natin makikita yung uniformity, at sa kulay ganun din, sari-sari na
may mga batik-batik, dominant white o kaya dominant black or dominant parang gold o kaya red, resulta sa apat na lahi na Duroc, Pitrin, Landrace, tsaka large white. Yung anak mga ka-livestock sa F1 to F1, doon na pag gagawin mo pa yung inahin, yun na, yung anak nun chop suey na, maliban na lang kung street boar yung street breed yung boar na gagamitin. Ibig kong sabihin wala siyang halo o kaya tinatawag siya na GP, grandparent. Yun yung mga straight Landrace o kaya straight large white, straight Pitrin, kaya straight Duroc. Pag F1 pa rin yung gagamitin doon mga livestock, wala na, chop suey na tayo, malayo na tayo sa target natin na pwede pa rin, pero chop suey hindi na pwedeng gagawing pang-inahin o kaya pang barako, pang patabain na lang gagawin, puro patining. In fairness mga livestock, disregard na talaga yun gagawing inahing baboy natin kasi wala na, malayo na tayo. Hindi na nga uniform, tsaka yung hugis ng katawan hindi na. Pero in fairness, mataas yung tinatawag na hybrid vigor. Ano ba yung hybrid vigor na yan? Yan yung tipong parang resistance na sa sakit. Matibay sila, matitibay. Dahil nga cross sila, masyado ng cross, kaya matibay. Maganda yung kalidad ng karne kasi chop suey nga, in fairness chop suey, pero maganda pa rin yung quality ng karne kasi halo-halong blood. So, good for meat type talaga. But anyways, kahit chop suey mga ka-livestock, nasa sa inyo pa rin yun kung aalagaan nyo ba. But in fairness, kung maibigay lang yung mga nutrients o kaya magandang nutrition, maganda pa rin siya for meat type, pang patabaing baboy. But disregard talaga na gagawing inahing baboy natin mga ka-livestock kasi mawawala na yung hinahanap natin na good mothering ability, good milker, at saka magandang mag-alaga sa mga biik. Mawawala na rin yun mga ka-livestock. Kaya F1 lang talaga tayo kung gagawa tayo ng inahing baboy. Yung chop suey na crossline, halo-halong blood, maganda lang yun for patining. For patining lang talaga mga ka-livestock. Disregard na talaga nagagawin nating inahin o kaya barako. Malayo na tayo, hindi na natin ma-achieve yung gusto natin na palabas na hugis ng katawan, yung uniformity nila, tayo ng tainga, mga malalapad na katawan, mabalikat, hindi na sila mapigi kumbaga. Kaya disregard na natin yung chop suey na line sa inahing baboy. That's all mga ka-livestock. I hope nakapagbigay ako ng kunting kaalaman pandagdag sa mga nalalaman nyo. That's all and good day.